sabihin sa'yo, baka magalit ka. Kasi paulit-ulit ako. Bakit ilang beses mo na ba sinabi sa akin yan? Parang iba ng amoy mo na naman ah. Hindi na po ako naliligo eh. Bakit doon ka namulat sa basurahan? Eh habang buhay ka na rin doon sa basurahan, samantalang may kakayanan ka naman na baguhin ang iyong sarili. So yun mga ka-business namin minamahal, patalastas muna po tayo sandali at narito po ang mga produktong iniendorso ng ka-business family. Papa Dins, please. And mga ka-business, ito po meron po tayong Shake White Coffee. Ito ang kape ng ka-business family. Kapag uminom ko nito talaga naman ang shake mo. Hindi lang shake, may puputi ka pa. Okay. Alright? At meron din tayong Glutagen. No, ito po ang aking tinitake, kaya mapapansin niyo ang aking balat ay nagbo-bloom. Pang-partner niya itong Pro Alga C, no? Meron po siyang alkaline mga ka-business. Pampalinis ng ating mga dugo, no? Meron din po tayong Himas. Ginagamit po ito sa pampahilo, no? Pang-massage. Pang-massage. Alright. Meron din tayong whitening lotion, ombre mga ka-business. At ang ibang mga produkto, Mrs. Ka-business. Ayan po, meron po tayong spirulina. Ito pong aming tinitake tuwing umaga. Spirulina, kapag gising po sa umaga, pwede na po ito i-take. Ito po ay nakakatulong sa weight loss. At ganoon din po sa may mga high blood po, pwede po siya. At ito pong serpentina, para naman po sa mga diabetic po. Serpentina. Ito pong sabon namin po mga ka-business, niacinamide. Itong niacinamide po ay yung mga pang-close po ng mga pores po natin. Napakaganda po nito at saka nakakapagpaputi po mga ka-business. Yang niacinamide soap po. At meron din po tayong barley capsule. Kung meron tayong powder, meron din tayong capsule. Ito pong barley capsule po na ito ay nakakatulong din po sa pang-weight loss din po mga ka-business. Bago ka po kumain ay uminom ka muna itong barley capsule or ito pong powder. Yan din po yung ginagamit ng ating Kuya Buknoy. Yes, si Kuya Buknoy po mga ka-business ay mayroong colon cancer stage 3B at nakatulong po sa kanya ito. Nakikita naman natin sa ating mga vlog kung gaano kasiglang isang Kuya Buknoy. Opo. At meron din tayong Milky Fit na meron siyang chia seeds. Ito pong Milky Fit na to ay pag ininom mo po siya ay lagi kang busog mga ka-business. At meron din tayong Shield C, vitamin C ng ka-business family. At syempre pagka meron pa nito, siguradong protektodo. So yun ang mga ka-business namin minamahal, Papa Din, saan ba mabibili ang mga produktong ito? Yung mga ka-business, mabibili po lahat ng mga produktong ito. Ang official website natin ay kabusinessofficial.com. Ayan po mga ka-business. Boss Editor, ayan po yung ating website. Lahat po yan ay mabibili ninyo doon sa ating online shop. No po? Ayan ay nationwide, no, mga ka-business. Meron tayong COD, pwede rin po tayong mag-credit card or debit card. Payment method, no, mga ka-business. At po yan ay ginagamit ng ka-business family. Proven and tested po, mga ka-business. So yun mga ka-business namin minamahal, ano pa inaantay nyo? Mag-avail na kayo ng mga produktong iniendorso ng ka-business family para mapanatili ang healthy ng buong pamilya. Okay. At hindi lang yun, syempre, nakakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Alright? Alright. Bira, tuloy na panonood. Bira. Bira. Go. Bakit? Sabihin sana ako sa'yo. Ano yun? Magalit ka akin. Ba't ako magagalit? Sabi mo, makulit ako eh. Makulit? Oo, baka paulit-ulit ako. Yun ang gusto kong sabihin sa'yo, baka magalit ka. Kasi paulit-ulit ako. Bakit ilang beses mo na ba sinabi sa akin yan? Sabi, ngayon, yung nandito pa ako, gano'n
ugali ko, makulit ako, parang inuulit-ulit ko. Na ganun. Parang, Hindi, itong sasabihin mo sa akin ngayon, yung sinabi mo na may sasabihin ka sa akin, ilang beses mo na ba sinabi sa akin yan? ngayon pa lang ko sabihin eh. Ngayon pa lang. O, paano mo masasabing ikaw ay makulit o hindi kaya ako ay magagalit dahil sa ikay paulit-ulit, hindi mo pa nga nasasabi? Mga po ko eh. Pero alam mo sarili ko, ganun yung gali ko eh. Pero, nung nandito ako, sinabi ko na sa'yo, parang makulit ako. Pero sabihin ko na ngayon na. Ikaw muna, kumusta kayo ni Nanay Marita doon? Lagi po kami nando sa sirada. Saan? Yung nga pinunta ni Untoy. Sa Oo. may paligong sa para lang ng mga estudyante. Kahit yung mga para lang mga high school. Tuwing nga po kami doon, mga alas 6 madami doon. Umuwi na po kami, kuya. Doon kayo pumipwesto, Kaya lagi. doon kayo namamalimos. Opo, kuya. Kumikita naman kayo. Kunti-kunti lang, kuya. Katulad yung gas namin, kuya, naubos na eh. Naubos na yung gas. Opo, isang buwan na po yun eh. Naubos na. Tapos yung, Parang iba ng amoy mo na naman ah. hindi na po ako naliligo eh. Mga dadalawang linggo na po eh. 2 linggo ka nang di naliligo. 24 po ako lumipat doon. Anong araw na po ngayon? 25 po. Ganun araw na po akong dinaligo. Ba't di ka naliligo? Eh di ba dito halos 29. araw-araw kang naliligo, tinuruan ka na ng maligo. Bakit hindi ka naliligo? Natamad ako maligo doon. Tinatamad ka. Bakit? Parang bumalik ako sa dati. Minsan lang po maligo, mga isang buwan, 2 buwan, maliligo na po ako. Parang bumalik sa dating ano ko eh. Bakit ka tinatamad maligo? Yun ang tinatanong ko sa iyo. Bakit? Kasanayan ng katawan ko po yun. Nakasanayan ang katawan mo. Bumalik. Sa palagay mo ba tama yan? Hindi nga po tama yun. Eh bakit mo ginagawa? Parang hinanap lang po ng katawan ko eh. Yung dati. Kasi po dito, lagi po ako naliligo eh. Doon po hindi. Pero bumalik. Kasi bumalik po kami rin eh. Pero yung mama ko naligo 2 beses po. Pinaligo po ni Ate Arin. 2 beses naligo simula nung galing dito? Ako yung mama ko. 2 beses pa lang? 2 beses ko lang po naligo. Pero yung mama ko po yun, ako po hindi pa. Matagal na po ako hindi naligo. Iba na yung ano mo eh. Lamay ko na po yun, tsaka kaya hindi po ako sumakay ng jeep eh. Nahiya po ako eh. Kasi kapon sumakay po ako, parang tinatablan po ako eh. Lumalayo yung tao sa'yo. Hindi naman po parang nahalata ako. Parang, Hindi kasi malakas na yung amoy mo. Hmm. Na ako nga, medyo may distansya yung pag-uusap natin eh. Matapang na ba? Yung bang, may putok na po yun. ganun, nangangagat na. Kaya nagbike na lang po ako, yung markila ako eh. Kaya hindi, So, yun pala ang solusyon. Markila ka na lang ng bike kaysa sa maligo ka. hindi naman po parang hindi na po ako sumakay. Kaya nga, hindi ka sumakay kasi alam mong hindi ka naligo. Hmm. Ngayon, para masolusyonan yun, markila ka ng bike para hindi ka pa rin makaligo. Pero maliligo naman po ako bukas. Bukas, Bukas. gano'n naman kaya katotoo yan? Naglaban na po ako doon, marami. Maraming laban, pati yung gamit mama ko. Pati yung akin po. Maliligo na ako po bukas. Nainitan na ako eh. Paano ka magugustuhan ng babae niya kung hindi ka marunong maligo? Yung nga po sabi niya yun dun eh. Hindi po ako naliligo kaya hindi ako magustuhan ng babae. Tama nga. Kasi, hindi lang dahil sa para magustuhan ka ng babae. Dapat lang talaga ang tao naliligo at least 2 beses sa loob ng isang araw. Sa umaga, tapos sa hapon, gabi, ganyan. Yung nga po. O kahit man lang sana 1 beses. Naliligo ka kasi, lalo na ikaw, prone kayo sa sakit. Diba kasi na lagi kayo nasa lansangan. Tapos naarawan ka madalas. Diba? O dapat yung araw-araw naliligo. Ayaw mo ba ng ganon? Gusto ko naman po yung kaso. Kasi ganito, tanong ko sa'yo, yun bang tao na naliligo ng 1 beses o hanggang 2 beses sa loob ng isang araw, mali ba yung ganong gawi? Tama naman po yun. Kaso, nakasanayan na po yun eh, nakatawan ko. O ganito, nakasanayan. Andyan na naman tayo sa katwiran mong nakasanayan. Yung nakasanayan mo, tama ba yan? Mali naman po yun.
So, alam mo naman palang mali. Ano ang dapat gawin ng isang tao kapag halimbawa yung nakasanayan niya ay nalaman niya na mali? Anong dapat niyang gawin? Ano, hindi na po gagawin. Maliligo na. Babaguhin. Yung babaguhin. Diba? Inuuna ko lang po yung ano, yung labahan doon. Tsaka yung mga paligid. Bago yung sarili ko. Hindi ko muna inuuna sarili ko eh. Yung ano muna. Ilang oras ba ikukonsumo mo sa paliligo? Hindi ka naman kukonsumo ng kalating oras dyan. Ano nga po eh. Di ba 15 minutos, napakahabang oras na yan, makapaglinis ka na ng katawan mo. Oh, hindi mo pwedeng idahilan yung gano'n. Ang sa akin lang, matuto kang laging malinis sa katawan. Huwag mong ikatwiran sa akin yan na dahil sa nasanay ka o nakasanayan mo. Anong sabi sa'yo ni Ate Ka Business, di ba? Hindi porket doon ka namulat sa basurahan, kaya habang buhay ka na rin doon sa basurahan, samantalang may kakayanan ka naman na baguhin ang iyong sarili at ikaw na rin ang nagsabi, di ba? Nasa katinuan naman ang iyong pag-iisip. Ano nga po eh. Oh. Sa paliligo pa lang yan. Simple, di ba? At saka madaling gawin. Dapat dyan, inuobliga mo yung sarili mo. Maligo ka araw-araw para fresh. Diba? Tapos maglagay ng deodorant. Ano bang dahilan? Maliban doon, sa nakasanayan. Wala naman po. Gusto ko lang po yun eh. Gusto mo lang na hindi ka naliligo. Oo nga po eh. Pero pag matagal na po, nainitan na po ako, maliligo na po ako. Kasi nainit na eh. Matagal na sobra. Kaya maliligo na po pag matagal. Pero pag Pagka nag-uusap tayo, sa akin ka tumingin. Dito, yan o. Tingin sa mata. Ganon ang pakikipag-usap sa tao. Ha? Huwag yung kasi, sa mata nakikita kasi kung sincere o sincere, totoo ba yung sinasabi ng kaharap mo. Diba? Ngayon ganito, kumusta si Nanay Marita? Anong kondisyon niya ngayon doon? Bumalik ko sa itsura dati konti. Parang hindi na po ganun fresh. Parang medyo may amoy na po. Kasi yung ihi niya po eh. Sa ilalim. Nako. Mapangi. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Dito, tinraining ka namin mabuti. Pagdating sa bagay na yan, paano yan kung palisin na naman kayo nung may-ari doon? Hindi po, nililinis ko po yung ilalim. Nilagyan ko sabon. Tsaka downy. Umaangal na po ngayon nandito eh. Nagsumbong ko po kay ano. Umaangal na yung kapitbahay mong isa. O yung nandito po. Mabait po yung lalaki. Nahiya lang po doon sa akin sabihin. Sinabi po kay Ate Jenny na linisin ko. Pero nilinis ko na po, wala na po ng amoy. Yung doon. Huwag mong antayin na may masabi yung kapitbahay mo. Kasi pag yung kapitbahay mo hindi na makatiis, magreklamo yan doon sa may-ari ng paupahan at paalisin na naman kayo. Yan nga po, sinabi na po eh. Pero nilinis ko na po. Pati yung basura po yung nangupahan doon. Ako po nagtapon eh. Sinapon ko yung basura nila eh. Nagpaalam ka ba? Hindi ko pa itatapon. Sabi na po natin Jenny, pakitapon na lang po. Ayun naman pala, inutos naman pala sa'yo eh. Sinapon ko po. Ito Tatlong parang plastic. sising-sisi ka na nagtapon ka ng basura ng kapitbahay mo, parang bigat sa loob mo. Ano po eh. Hindi mamadali yung si Ate Jenny. Parang hindi naman ayaw makapaghintay. Namamadali siya, tapon ko agad. Hindi man akin yan. Yung akin, tinapon ko na. 2 beses ko tinapon, malinis na nga po dun eh. Sa kusina, nakita po nila yun. Ang ganda nga po dun eh. Kaso, pag palainom nga dun, medyo maingay. Palainom. Tsaka lagi maingay. Pero mabait naman yung lalaki, pati babae. Kasi nagtatrabaho yun eh. Kapentero ba yun? Tapos umuwi pa paggabi din. Yun ang ginusto mo eh. Palainom din maingay. Yun ang gusto mong lugar eh, di ba? Inilipat ka namin dito sa tahimik, payapa. Gusto mo sa ganun lugar. Hindi ko po alam na ganun sila po, maingay. Pero mabait lang din po nangangano. Maingay lang po. Tsaka yung kasi po rito mahirap din po kasi tinatawag mo lang yung tao. Nakakapuwiso po yun eh. Tayo mo tagalan po yung 2 taon, kaya mga ilang buwan, tatawagin mo, gaganunin.
balikan, bato-bato yung kalsada. Eh di okay lang yun. Mahirap din po. Huwag kang magreklamo kasi pinili mo yan eh, ginusto mo yan eh. Oo nga po eh. Di ba? Na doon kayo tumira. Pero Ano, kumusta yung pagkain nyo ron? hindi naman po palakain masyado. Hindi kagaya po rito, ang dami kong kinakain. Kaya nakita niyo po, mataba po kami dito, tsaka malinis. Hindi kagaya po ron, ano lang po, parang nasa dieta lang. Nakita niyo po yung mama ko, medyo pumayat na po siya. At tsaka, po ako. Hindi na ba hindi na ba kayo nag-aaway? Kasi nung nakaraan dito, nakita kayo ni Burnok, nag-aaway kayong dalawa, tapos nag-aaway kayong dalawa ni Nanay Marita, tapos pati ikaw, sinisigawan mo si Nanay Marita, baka mamaya ganun ang sitwasyon nyo ron. Ganun din po na nangyari sa bahay-bahay po namin eh. So ibig sabihin, nag-aaway pa rin kayo ni Nanay Marita, nagsisigawan kayong dalawa. Opo, ganun din po. Naku, patay tayo dyan. Sabi ko sa'yo, huwag mong pinapatulan ng si Nanay Marita at may sakit yun. May sabi po ng kapitbahay namin, huwag daw patulang kasi baka tumaas po yung dugo eh. O, ba't mo pinapatulan? Pero hindi ko na po pinatulan, nilalambing ko na po siya. Eh, nagbibigla lang po ang kulit eh. Eh, namamadali lumabas. Sabi ko, may trabaho ka ba? Wala naman. Maghapon tayo nandun, umuwi naman tayo. Sabi po ng kapitbahay namin, lagi ka nang po na yung lumalabas eh. Mama ko namamadali, hindi pa nga ako tapos sa bahay. Alas 9 po kami umaalis, mga 30, 21, 9:21. Pero po dito, 8:30, pag nawali kami dito, medyo magaga, mabilis doon, medyo matagal. Pagka yung biniling ko siya, di ba nangako ka sa akin, na kuya, di ba sabi ko sa'yo, bago kayo umalis, Jonathan, kahit na anong mangyari, pag halimbawang si nanay mo, ganyan na sitwasyon, nagagalit, huwag mong papatulan. Kasi mamaya nga niya, atakihin yan, yari ka. Tumas ng dugo raw. Oo. Yung BT. Anong BT? Yung dugo po. BP. Oo nga po. Okay. Blood pressure. Mamaya atakihin yan, sino tutulong sa inyo ron? Wala nga po eh. Di ba? Gusto mo bang mawala na nanay mo sa'yo? Hindi na po, mabait naman po yun. Pag gabi na umuwi, hindi na po siya ganun ugali, mabait sobra. Pero pag ganung umaga na alis, masungit na po eh. Kasi akala niya po, dito lang po, doon din po, ganun din ugali niya, pati kay Lyra eh. Pero nasa niliperang sa bahay, maganda yung puti. Kahit isang beses po, hindi po siya naggaganon. Kaya nga, ba't ganun? Doon na kay Lyra, gumanon na siya. Nagagalit na po siya. Tapos dala niya po hanggang dito po, pangalawa, pangatlo po doon, 3. Pangapat na lipat na po namin yan, bahay. Ngayon, bakit nandito ka pala? Ano sadya mo? Kasi po yung bayad po sa upa po kuya. Yung kapon 24. Tapos, sinabi ko po kayo ito, akala ko magkano bang bayad sa upa roon? 3,500 po kuya. Naawa po si Ate Jenny, ginawang 3,000 na lang po. 3,000. Tapos yung kuryente tubig, medyo mababa na lang po kasi naawa. Magkano yung kuryente tubig? 100 po ata eh, o 150. Bababa po yung sabi niya. Mabait po si Ate Jenny, saka hindi gano'ng mataas po maningin. Magkano yung tubig tsaka kuryente? 150 ata yung tubig. Tapos yung kuryente, 100 na ata. 100, so bali 250. Kung bababa lang sa bayaran yun, sabi niya po eh. Doon sa upa po, binawasan niya 500 po, 3,000 na lang po. Sabi ko, te, baka hindi kami makabayad, paalisin mo kami. Sabi niya, okay lang yun. Kaya nga pumunta po. Kilala ba kami noon? Hindi. Kilala ka po, pinapanood po kayo niyan eh. Pinapanood kami. Dito po sa may malaking bahay, sabi niyo po doon, painahan yung sound sa taas, yung malaking bahay. Oo. Doon ba kayo malapit doon? Doon po sa kabilang lugar, may kayak po yun eh, 3 bahay niya mataas. Kaya nga, malapit lang ba doon sa dati? Kung medyo malapit po, alam niyo doon to yun. Tsaka dito, doon po sa original po namin lugar yun. Original. So 3,500 ang kailangan mo sa akin. Opo. Yun ang ipinunta mo rito. So yun ang mga kabisnes namin minamahal, patalastas muna po tayo sandali at narito po ang mga produktong iniendorso ng Ka-Business Family. Papa Dins, please. And mga ka-business, ito po meron po tayong Shake White Coffee. Ito ang kape ng Ka-Business Family. Kapag uminom ko nito, talaga naman ang shake mo. Hindi lang shake, may puputi ka pa. Okay. Alright? At meron din tayong Glutagen. No, ito po ang aking tinitake, kaya mapapansin ninyo ang aking balat ay nagbo-bloom.
Pangka-partner niya itong Pro Alka C, no? Meron po siyang alkaline, mga ka-business. Pampalinis ng ating mga dugo, no? Meron din po tayong Himas. Ginagamit po ito sa pampahilo, no? Ang massage. Pang-massage. Alright. Meron din tayong whitening lotion, ombre, mga ka-business. At ang ibang mga produkto, Mrs. Ka-business. Ayan po, meron po tayong spirulina. Ito pong aming tinitake tuwing umaga. Spirulina, kapag gising po sa umaga, pwede na po ito i-take. Ito po ay nakakatulong sa weight loss. At ganoon din po sa may mga high blood po, pwede po siya. At ito pong serpentina, para naman po sa mga diabetic po, serpentina. Ito pong sabon namin po, mga ka-business, niacinamide. Itong niacinamide po ay yung mga pang-close po ng mga pores po natin. Napakaganda po nito at saka nakakapagpaputi po, mga ka-business. Yang niacinamide soap po. At meron din po tayong barley capsule. Kung meron tayong powder, meron din tayong capsule. Ito pong barley capsule po na ito ay nakakatulong din po sa pang-weight loss din po, mga ka-business. Bago ka po kumain ay uminom ka muna itong barley capsule or ito pong powder. Yan din po yung ginagamit ng ating Kuya Buknoy. Yes, si Kuya Buknoy po, mga ka-business, ay mayroong colon cancer stage 3B at nakatulong po sa kanya ito. Nakikita naman natin sa ating mga vlog kung gaano kasiglang isang Kuya Buknoy. Opo. At meron din tayong Milky Fit na meron siyang chia seeds. Ito pong Milky Fit na to ay pag ininom mo po siya ay lagi kang busog, mga ka-business. At meron din tayong Shield C, vitamin C na ka-business family. At syempre, pagka meron pa nito, siguradong protektodo. So yun ang mga ka-business namin minamahal. Papa Din, saan ba mabibili ang mga produktong ito? Yung mga ka-business, mabibili po ang lahat ng mga produktong ito. Ang official website natin ay kabusinessofficial.com. Ayan po, mga ka-business. Boss Editor, ayan po yung ating website. Lahat po yan ay mabibili ninyo doon sa ating online shop. Ito po, ayan ay nationwide, no, mga ka-business. Meron tayong COD, pwede rin po tayong mag-credit card or debit card payment method, no, mga ka-business. At po yan ay ginagamit ng ka-business family. Proven and tested po, mga ka-business. So yun, mga ka-business namin minamahal, ano pa inantay nyo? Mag-avail na kayo ng mga produktong iniendorso ng ka-business family para mapanatili ang healthy ng buong pamilya. At hindi lang yun, syempre, nakakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Alright? Alright. Bira, tuloy na panunood. Bira. Bira. Okay, 3,500. Oh, 1, Tapos 1,000. Ano pang gusto mo sabihin? wala na pong bigas. Bigas. Saka yung pang... Anong ginagawa mo rin sa pinalilimusan ninyo? Baka nagbibisyo ka, ha? Hindi, wala nga po kuya. Anong ginagawa nyo rin sa pinalilimusan ninyo? Bumibiling gatas po, tsaka ulam, dilata. Diba, sa loob ng maghapon, nasabi mo sa akin, kuya, nakaka 200, minsan 400, pagka malakas. Nagpapaload po ko nawawala agad yung load po Dalawang Load? araw lang. Nagpapaload sa cellphone? Magkano pinaloload mo? 53 po. 53 pesos, ilang araw yun? Dalawang araw po, tapos pangatlo, wala na po. Picture nyo lang dalawa. Mahirap na Ba't mo rin. naman binura? Sagisag yun ang pagkakaibigan ninyo. Ano nagbabalas ako Ano kasi, puro paasa. Akala ko ang tagal na namin, ilang buwan na, isang taon. Bali, 11 taon na. Ay, 11 na 11? buwan. 11 buwan na po kami. Oh. Siyam pala sa 3. 12 ata siyam. Ibig sabihin 11. hanggang ngayon, nanliligaw ka ba kay Ira? Kunti, parang wala talaga, kaibigan lang. Mas Kaya nga, ang tanong ko sa'yo, hanggang ngayon ba nanliligaw ka kay Ira? Parang... Nanliligaw ka pa rin. Alam niya ba Alam na niya. nanliligaw ka? Opo. Pinarang ka mo na ba? Pinarang mo kahapon isang araw po Pinarang ka mo siya. Ano sinabi mo kay Ira? Wala talaga, ayaw niya talaga Kaya nga, paano? Albaw, ako si Ira, ano sinabi mo sa akin? Nagpapahiwatig lang po ako na Paano? may anak ka na ba? Sabi naman niya, wala raw. May anak? Ba't Oo. napunta ka agad sa anak? Hindi- Manliligaw ka pa lang.
Tapos, kung may syota ka na ba? Sabi niya nagkaroon daw siya ng syota. Ba't naman syota ginamit mong termino? Huwag syota. Dapat boyfriend. Ganun. Oo nga po eh. Ayaw niya po eh. Magkaibigan lang po sana kami. Ano sabi sa'yo? Busted ka, ganun. Basta sabi niya mas mabait daw yung tomboy. Yung kinakasama niya mabait daw. Sabi ko, Mas mabait sa'yo. oo, sabi ko mabait naman. Hindi din alam ako. mo bakit lumamang siya yun, lagi naliligo eh. Tsaka may trabaho ko yan. Oo. Eh dito may trabaho ka sana eh. Pwede mo na ipagmalaki yun eh. Oo nga po kayo. Tapos Eh ayaw mo ng trabaho eh. Oh. tapos sabi ko yan, magkaibigan po kami kahit wala akong pera. Oh. Sabi niya, magkaibigan pa rin tayo kahit wala akong pera. Ginanon niya ako eh. Pero parang naiinsulto ako. Bakit ka na-insulto? Ewan ko, baka mukhang pera siguro. Sino? Eh, Ate Aira. Eh, nagpahayag na nga na magkaibigan kayo kahit wala kang pera, magkaibigan pa rin kayo. Di ba yun ang sabi niya? Oh, eh paano naman nagdimo kang pera si Aira? Ang pambira ka naman. Hindi naman ganun ang isipan mo sa tao. Nagtampo Mali lang, yun. Nagtampo lang po ako yan. Pero mabait naman siya. Kaya na, ito na. Oh, ito yung pambayad mo ng... Magkano yung sa bahay? 3,000 lang po yan. Oh, 1 2 Oh, ito na. Oh, 3,000 ha, sa bahay. Tapos ito yung sa kuryente tubig. Magkano yung gas? 250, 240 po kaya. 240, yung 250 para sa tubig kuryente. So, gas, tubig at saka kuryente. Okay? Yan. Tapos ano pang kailangan mo? Bigas at saka Grocery ko yan. bigas at saka grocery. O sige. O teka. Ipapahatid kita sa Kagwang para matyak na ito ay maibabayad. Ha? Kasi hingi ako ng kaprasong acknowledgement receipt o resibo, katunayan na tinanggap nila yung pera para may pinanghawakan din tayo. No? So sasama sa yung Kagwang ngayon, tapos bibigyan kita ng bigas at saka grocery. Ha? Oh. Tapos yung kinikita nyo sa pamamalimos, huwag nyo rin inuubos sa loob ng isang araw kung halimbawa merong sobra. Matuto kang mag-ipon. Yun ang kalagaan ng pag-iipon, di ba? Natalakay na natin dati. Okay. Oh. Kahit maliit ang naiipon mo araw-araw. Oh. Bakit? Kasi namimiss ko po kayo pumunta ron eh. Eh bakit hindi na po kayo pumupunta eh? Eh, unang-una, hindi naman kita obligasyon. Obligasyon ba kita? Yung dati po parang hinahanap ko. Ay, noon yun. Eh kasi marami kang pinakita sa amin na hindi maganda eh. Masisisi mo ba si kuya? Di ba? Sinagot-sagot mo ko, pabalang-balang. O, nakabidyo. Sabi mo pa nga sa akin, hindi ako natatakot sa'yo. Naalala mo yun, yung vlog nung kay Papa Dins? Hindi ako natatakot sa'yo. Sabi mo pa, gumanon pa yung daliri mo sa akin. O, hindi naman ako nagtanim ng sama ng loob sa'yo. Kaya lang, gusto ko lang din maunawaan sa'yo na kami kasi nagmamalasakit lang. Yung ganyan, pagtulong sa inyo, mag-ina. Pero hindi namin kayo obligasyon. Wala akong obligasyon sa'yo, Jonathan. Ha? Hindi kita obligasyon. Wala akong obligasyon sa'yo. Ang sa amin ay pagmamagandang loob, no? Pagkakawang gawa. Ang pagkakawang gawa, ang pagtulong na totoo, hindi itinuturing na obligasyon, ha? Kailangan bukal sa puso, hindi dahil sa kailangan mo lang gawin. Naintindihan mo ba yun? Oh. Iyan, bagay na yan. Kung halimbawang tanggihan kita, wala kang magagawa. Kasi hindi naman kita obligasyon eh. Yung buhay mo at saka buhay ni Nanay Marita, kayong mag-ina, yun ang obligasyon mo. Obligasyon mo yun. Naintindihan mo ba ako? Ha? Ikaw ang may obligasyon na ayusin ang inyong buhay. Hindi ako. Naintindihan mo? Oh. Eh, bakit parang ipinapasa mo sa akin yung obligasyon mo? Eh, wala po, hindi ko kaya. Hindi mo kaya. Hindi mo pala kaya, hindi ka naman marunong sumunod sa mga ipinapayo ko sa'yo. Marami, wala akong trabaho. Eh, binibigyan ka ng trabaho, inayawan mo. Ang dami mong reklamo. Kesyo malayo, kesyo kung ano bla bla bla.
Di ba? Naalala mo ba yung dati? O ngayon, na-realize mo na. Di ba? Na-realize mo na yung mga pinagkaiba nung dati sa sitwasyon mo ngayon. Oh. Tandaan mo yun ha. Kailangan ikaw ang gagawa ng paraan para mabuhay kayong mag-ina. Hindi ako. Okay? Pagka tumulong ako, kagaya ngayon, bukal sa puso ko yan. Walang anumang pag-iimbot. Masaya akong ginagawa yan. Pero kapag ka ayaw ko at wala sa kalooban ko, huwag mo kong pipilitin ha. Kasi hindi kita obligasyon. Naintindihan mo ba yun? Alam mo ba ibig sabihin ng obligasyon? Okay. Ano? Hindi pananagutan. Pananagutan. No? Pananagutan mo yun sa iyong sarili mismo at saka doon sa iyong nanay. Kasi anak ka niya eh. Walang ibang pwedeng mag-asikaso sa nanay mo kundi ikaw. Hindi, kaya ko po yung, ano po yung panagkasuhin, alagaan. Pero pag, sa pagbayad po sa bahay po, Lahat yun, obligasyon mo yun. hindi ko po kaya. Pagbayad ng bahay, pagkain ninyo, kuryente, obligasyon mo yun. Hindi mo pwedeng iasa yan sa ibang tao. Kami tumutulong lang, nagmamagandang loob. Imaginein mo, halimbawa hindi mo nakilala si ka-business. O, diba? Pwede, andun pa rin kayo sa dating sitwasyon na nasa basurahan. Sinong magmumulat ng iyong kaisipan na, ay, mayroon pala akong obligasyon, ay, dapat pala maging matyaga ako sa paghahanap buhay. Tama ka niyan kuya. Di ba? Pero may, tama ka rin kuya, pero sa sarili ko, tama rin po rin ako. Kasi Saan ka banda tama? para sa mga po tayo tama eh. Kasi may katuwiran ka, may katuwiran din po ako. Ano yung katwiran mo? Sige, sabihin mo sa akin at makikinig si kuya. Kasi po dun sa tiniran po namin, wala po akong kakayahan na magkaroon ng lupa't bahay po. Eh, umaasa lang po kami sa patera po nila. Eh, katanong mangyari po, pinatira lang po kami, tapos pinaalis. Hindi po kami aalis kasi wala po kaming matiran eh. Pero, hindi po nila kami pinapaalis kasi kahit pinapaalis na po nila kami, hindi kami aalis. Kahit pilitin, hindi po naman sila namimilit kasi wala po kami matiran. Hindi, ganito yung makinig ka sa akin. Nasubaybayan ko yan, napag-aralan, nakapag-imbestiga na ako sa bagay na yan. Yung lupa, hindi sa inyo. Pinatira kayo doon. Yung sinasabi mong hindi kayo mapaalis kasi nga naaawa. Tama, Diba? tama. Naaawa. Pero ibig bang sabihin dahil sa naaawa sa iyong kapwa mo, ay habang buhay ka ng ganon? Diba? Oo nga po. Ibig bang sabihin, yung karapatan ng kapwa mo, dahil sa naawa sila sa iyo, inalis mo yung karapatan nila na para mapakinabangan sana nila yung kanilang lupa. Tama ka naman po. No? Inalis mo yung karapatan at saka isa pa titulado yun nakapangalan sa kanila eh. Tiningnan ko eh, pati sa barangay, pinaano ko kay Wakiwak kasi si Wakiwak ay tawag nito lupon ng barangay ninyo diyan sa Kiko. Lupon siya diyan. At tinanong ko yan. Sabi niya sa akin, ito titulado to, nakapangalan to doon sa pamilyang nagpatira kila Jonathan dyan sa lupa na yan. Pero mo tinitiis ng mga kapitbahay mo, puro basura. Hindi kayo mapaalis kasi nga naawa. Naturalmente, dumating ang ka-business, tinulungan kayo na magkaroon ng maayos na matitirhan. Ang sabi ko nga doon sa may-ari, naalala mo, binibenta nyo po ba ito? Kasi kung binibenta nyo po ito, bibilhin ko na lang para sa inyo. Naalala mo yon? Oh, Tama po yun. di ba? Sinabi ko roon, binibenta nyo po ba ito, ma'am? Kasi kung sakali, bilhin ko na lang po para sa kanila, mapagtayuan sila ng kahit na maliit na bahay. Ay, hindi po. Gagamitin po namin yan. May plano po kami dyan. Hindi lang po namin kasi sila talaga mapaalis, sir. Kasi naawa nga po kami sa kalagayan nila. Naintindihan mo na. Meron pa nga isa po ko eh. Ngayon, ganito. O sige, sabihin mo muna yung gusto mo sabihin. Pero yung sinasabi niya pong si Ross tsaka si Alex, hindi... Huwag ka nang magbanggit na Sige. mababarangay ka pa niyan eh.
Yung dalawa po sinabi niyong tao, hindi po sila tunay na may-ari. Yung anak lang yung isa pong lalaki, yung isang babae po manugang. Ganito yon. Anak, ikaw ba halimbawa ang nanay mo, si Nanay Marita, meron siyang pag-aari. Halimbawa, may lupa siya. Tapos namatay siya. Sino may karapatan ng lupa ni Nanay Marita? Ako na. O ikaw na. Ganon din sila. Kasi sila yung anak eh. Sila ang tagapagmana. Wala na yung ano eh. Yung tatay nila patay na eh. Di ba? Sila na may karapatan. Kasi patay na nga yung tatay. Si Nanay Marita, halimbawa, meron siyang pag-aari, meron siyang lupa. Tapos, Simbako in Tawon sa probinsya, sa Bisaya. Ibig sabihin, wag na manawa, no? Knock on wood, namatay na si Nanay Marita. Sino ang may karapatan doon sa ari-arian o pag-aari ni Nanay Marita? Ako na po kuya. Ikaw na ang may karapatan magdesisyon nun. At wala nang pwedeng pumigil sa iyo dahil ikaw na nagmamay-ari nun dahil wala na ang nanay mo o ang mga magulang mo. Ganon yun. Ha? O. Ngayon ganito, meron akong nabiling lupa roon sa Norsagaray. Kung lupa ang gusto mo, bibigyan kita ng lupa roon. Kaya lang, probinsya yon. Ngayon, kung gusto mo, willing ka, magtayo ka ng, ay ibig sabihin, matuto ka magtanim, ako na rin ang bibili ng mga pananim mo, kahit na kung anong klaseng mga pananim yan, tuturuan ka namin. Kasi gano'n ang program doon eh. Lahat ng mga kagaya mo, papagawa namin ng bahay, no? Maayos, disente, pero katamtaman lang yung laki. Importante, disente. Pero sagot ko yon yung pagpapatayo ng bahay. Tapos kayo magtatanim kayo ron. Yung magiging bunga ng inyong mga pananim. Halimbawa, yung produkto ba? Halimbawa, pechay, talong, ganyan. Gusto mo ba yon? Magtanim kang ganyan. Pagka umani kayo, ako rin ang bibili. Presyong kagaya ng sa palengke. Ako na rin ang bahalang maghanap ng buyer. Kumbaga wala na kayong ibang problema roon. Gusto mo yon? O may lupa ka na, magsawa ka ron sa lupa, malaki yon. Malayo yung kaya. Malayo. Eh, dito nga po malayo eh. Hindi kami pumayag eh. Doon tapo ko eh. Iyon ang problema mo. Yung nga po. Di ba? Kaya ganito, siguro mas mabuti pa umalis ka na at pasamahan kita sa Kagwang kasi yung mga bagay-bagay na yon, ang dami mong reklamo kasi sa buhay pero naiintindihan pa rin kita. Sa ibang pagkakataon, tatalakayin natin yan, ha? Ipapaliwanag ko sa'yo. Ganito kasi yung kung saan ka nakatira, halimbawa kami, hindi naman kami taga rito dati, di ba? Halimbawa, taga Tondo ako dati. Nalipat kami rito. Naturalmente ang malayo yung Tondo. Nung nandun pa ako sa Tondo, naturalmente ang malayo itong lugar na to. Kasi taga Tondo ko. Ngayon, kung ikaw taga roon na sa Bulacan, ito na ang malayo sa iyo. Ang Bulacan na malapit siya. Kasi taga roon ka na eh. Pero may bahay ka, walang magpapaalis sa iyo habang buhay ka. Eh mag-ina, kagaya ng pinoproblema mo ngayon na paano kung limbawang paalayasin na naman kayo. Walang ganon. Malaya ka ron. At walang magrereklamo sa iyo na nangangamoy ang nanay mo, mabaho, etc. Ano, gusto mo yon? O pag-usapan natin sa ibang araw? Pag-usapan natin sa ibang araw. So sige na, ipahatid kita sa Kagwang ha. Tapos mag-ano kayo ng bigas. Halika rito. Yung ano, asan ba yung tricycle? Yung pula, yung pula. Tapos isakay na lang yung bike. Ano Jo? Ha, mag-ingat kayo ha. Salamat po kaya. Ang tapang talagang amoy mo Jo. Tinamaan ka ng magaling. Maliligo ka. Ha? Teka muna, anong gusto mo sabihin dyan? Baka gusto mo magpasalamat man lang sa kay ate pala, kay ate na lang, kay ate ka business kasi ano siya, may pinuntahan eh. Salamat po kay ate ka business. Binigyan ako ng pambayad sa upa ng bahay po namin. Mapapanood niya naman ito. Sa akin okay na yun, walang problema kasi magkaharap naman tayo. Ako kaya, salamat din po. Ingatan mo si Nanay Marita ha. Ingatan mo po. Sana lahat naman ng pinapayo ko siya magbukas. No, wag mo kasi, huwag kang naka-stuck. Ayaw mo kasing unawain eh. Akala mo kasi nagbibiro ako na para sa iyo lahat ng pinapayo ko. Para sa iyo yun. Halika na. Dito na kayo sumakay. Ano? Sa pula na lang. Oh, sa pula na lang. Asan si Kuya Buknoy? Tawagin ko po. Malakas ang araw ah. Ito muna ako. Mag-outro lang ako. So yun na mga ka-business naming minamahal.
Ay, salamat ulit sa pagsama sa amin. Ayun, si Jonathan dumating dito. Ayun, nabayaran na natin yung kanyang upa sa bahay. Hindi kami nakapunta ron, Joe, kasi sunod-sunod yung mga pangyayaring ewan ko, nanonood ka ba ng vlog? O yun, kasunod-sunod. At medyo etong mga panahon na to medyo umuokay naman na. Ayan mo, makakapasyal din kami ron, ha. Huwag mo lang akong pilitin. At huwag mo lang akong obligahin, ha. Basta darating kami doon kahit na hindi pa bayaran ng upa. Gusto ko rin makita si Nanay Marita, gusto ko rin makumusta, ha. Mag-iingat kayo, mag-iingat. God bless. Salamat po kuya. Mahal mo pa ba kami? Mahal na mahal po kayo. Ha? Mahal ko po kayong lahat. Ano? Tika, masilaw. Dito tayo. Ano sabi mo? Mahal ko po sila kuya, saka si ate. Saka yung mga Totoo ba yan? Baka naman kaplastikan lang yan. hindi. Malaking utang na loob ko sa inyo eh. Paano hindi ko pa yung mamahalin? Hindi, yung utang na loob, huwag na yun. Kasi ano yan hindi naman kami nag-aantay ng kapalit. Mahal na mahal ko po kayo. Mabuksan lang yung unawa mo, sapat na sa amin yun. Masaya na kami ni ate. Sobrang mahal na mahal po kayo. Kayo po ni ate ka-business. Pati si Papa din, saka yung mga ibang kasama ko po rito. Namimiss mo rin Namimiss ko rin po yung dati. Ikaw kasi, sabagay, ayaw ko nang nangyari na yun Hindi ko lang din kasi lubos maisip bakit sa kabila ng ganong sitwasyon mo, umalis-alis ka pa rito. Sige na, gandang ganon ang buhay. Na, ingat ha. Ito, pakisuyo na ito. Okay, hatid. Jonathan. Ay, kumain ka na. Kumain ka ba? Kumain na po ako doon sa amin. Kumain ka muna. May ulaman tayo dyan, di ba kay Buknoy? Opo. Anong ulam natin? Yung, ano ba yun? Ito yung Tulya. May sabaw. Sige na, kumain ka muna. Pakainin nyo muna ito bago ihatid kay Noy. Sige na, Jo. Ano kaya? Ha? Tigpa ako eh. Sigurado ka? Ikaw bahala. Ano kaya? Dito na ako ha. God bless. Kuya, kami na mag-ano. Oo. Pinabahala po. Oo. Yung ano pala niyan, yung bigas at saka grocery baka makalimutan. Opo. Isakay nyo na agad. Opo. Alright. So yun mga kabisnes naming minamahal, patalastas muna po tayo sandali at narito po ang mga produktong iniendorso ng Ka-Business Family. Papa Dins, please. And mga ka-business, ito po meron po tayong Shake White Coffee. Ito ang kape ng Ka-Business Family. Kapag uminom ko nito talaga naman ang shake mo. Hindi lang shake, may puputi ka pa. Okay. Alright? At meron din tayong Glutagen. No, ito po ang aking tinitake kaya mapapansin niyo ang aking balat ay nagbo-bloom. Pangka-partner niya itong Pro Alga C, no? Meron po siyang alkaline mga ka-business. Pampalinis ng ating mga dugo, no? Meron din po tayong Himas. Ginagamit po ito sa pampahilo, no? Ang massage. Pang-massage. Alright. Meron din tayong whitening lotion, ombre mga ka-business. At ang ibang mga produkto, Mrs. Ka-business. Ayan po, meron po tayong spirulina. Ito pong aming tinitake tuwing umaga. Spirulina, kapag gising po sa umaga, pwede na po ito i-take. Ito po ay nakakatulong sa weight loss. At ganoon din po sa may mga high blood po, pwede po siya. At ito pong serpentina, para naman po sa mga diabetic po, serpentina. Ito pong sabon namin po mga ka-business, niacinamide. Itong niacinamide po ay yung mga pang-close-close po ng mga pores po natin. Napakaganda po nito at saka nakakapagpaputi po mga ka-business. Yung niacinamide soap po. At meron din po tayong barley capsule. Kung meron tayong powder, meron din tayong capsule. Ito pong barley capsule po na ito ay nakakatulong din po sa pang-weight loss din po mga ka-business. Bago ka po kumain ay uminom ka muna itong barley capsule or ito pong powder. Yan din po yung ginagamit ng ating Kuya Buknoy. Yes, si Kuya Buknoy pa mga ka-business ay mayroong colon cancer,
stage 3B at nakatulong po sa kanya ito. Nakikita naman natin sa ating mga vlog kung gaano kasiglang isang Kuya Buknoy. Opo. At meron din tayong Milky Fit na meron siyang chia seeds. Uy. Ito pong Milky Fit na to ay pag inom mo po siya ay lagi kang busog mga ka-business. At meron din tayong Shield C, vitamin C ng ka-business family. At syempre, pagka meron pa nito, siguradong protektodo. So yun ang mga ka-business namin minamahal. Papadin, saan ba mabibili ang mga produktong ito? Yung mga ka-business, mabibili po ang lahat ng mga produktong ito. Ang official website natin ay kabusinessofficial.com. Ayan po mga ka-business. Boss Editor, ayan po yung ating website. Lahat po yan ay mabibili ninyo doon sa ating online shop. Ito po, yan ay nationwide, no, mga ka-business. Meron tayong COD, pwede rin po tayong mag-credit card or debit card payment method, no, mga ka-business. At po yan ay ginagamit ng ka-business family. Proven and tested po, mga ka-business. So yun mga ka-business namin minamahal, ano pa inaantay nyo? Mag-avail na kayo ng mga produktong iniendorso ng ka-business family para mapanatili ang healthy ng buong pamilya. Okay. At hindi lang yon, syempre, nakakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Alright? Alright. Bira, tuloy na panunood! Bira.